po sa bawat isa. Good morning, church. Good morning, JC How family. Good morning din po sa mga kasama natin online today. Before po tayo mag-start, meron lamang po akong babasahin. Sa awit 23, si Yahweh ang ating pastor. Hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay, ang tukod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay binubuhos, sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakilanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Sa gitna po ng pressure, sa gitna po ng gulo, at mabilis na takbo ng buhay, sometimes po, we forgot to be still. Yung bang dahil sa bilis nga ng facing po ng buhay, minsan hindi na natin nagagawang huminto, mag-pause muna. Palaging may kailangang habulin, tapusin, ayusin, at gawin. Pero ngayong araw, po, sabi po ng Panginoon, anak, be still and rest in my presence. Amen po ba yun? Sabi ng Panginoon, be still. Ito ang panahon para ikaw'y magpahinga. No po, sa aking presensya. Amen? Ang be still po, hindi po siya para sabihin na tayo'y maging tamad. But it's an invitation to rest and to trust in God. Stillness is not weakness, amen? But it's worship. It's choosing to quiet your soul and remember who's truly in control. Sabi nga po sa Psalms 46 verse 10, be still and know that I am God. So today po, breathe. Yan ang gusto ng Panginoon. Tayo'y huminga. Breathe in, grace. Breathe out, worry. Amen? Breathe in, peace. Breathe out, fear. Breathe in His presence. Amen? Breathe out everything you're not meant to carry. Remember po, ang tunay na tagumpay ay naipanalo na ito ni Jesus sa krus. Amen? Wala nang dapat patunayan because by His blood, we are victorious. Amen po ba mga kapatid? Kaya today, let's choose to be still and sabihin po natin that Jesus is enough, the cross is enough. Amen? Maaari po bang tumayo po tayong lahat at sama-sama po tayo magpuri sa Panginoon? Sino po dito ang ready na magpuri sa Diyos? Woo! Hallelujah! Come on, church! Walang paglagyan ng aking saya sa tuwing naiinis ka
sumba sa piling mo'y magsasaya. Habang buhay magdiriwang dahil sa pag-ibig mo, Jesus, ako ay sisigaw, ako ay sasayaw. Habang buhay magdiriwang dahil sa pag-ibig mo, Jesus, ako ay sasamba sa piling mo'y magsasayaw. Habang buhay magdiriwang
tayo'y sinusundan ng pagpapala. Grabe ang Diyos talaga sa mga anak niya, lalo na patuloy tayo nagtitiwala. Amen? Alam ko po ang daming mga pinagdadaanan tayo. No po? Pero ang Diyos natin, lagi siyang mabuti. Amen? Mula noon, ngayon at bukas, mananatili ang kabutihan ng Diyos sa akin at sa iyo. Ako ay ako dahil sa iyong biyaya. Lumalakas, lumalago sa bawat oras. Sa lubungin man ng bagyo, Jesus, ikaw ang kalungan ko. Iwanan mo ang gabay sa dilim. Inaakay sa tuwing nanghihina, binubuhat sa tuwing nadarapa. Pag-ibig mo sa akin ay wagas, lagi kang mabuti. Noon, ngayon at bukas, pangako mo palagi
paluwalhatian mo. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Dalangin ko'y makita ka, mapangmasdan ang iyong mukha. Pag-ibig mo ang kulang, nais masanayan, paluwalhatian mo. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, One church. lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, Minsan pa, lagi, iyo lagi. pasasalamat ay sa'yo, Diyos. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, walang iba. Lord, hindi kayang anukin na kahit anong isipan kung gaano kalawak, kalalim ang iyong pag-ibig sa amin. Lord, ang amin pong magagawa ay patuloy na magtiwala sa iyo. Na simula noon, ngayon at bukas, kami po iyong sasamahan. Ang kabutihan mo, ang biyaya mo, ay aagos sa aming bawat pamilya at sa bawat individual na naririto, O Diyos. Lord, ano man po ang aming nararanasan, mga challenges sa buhay, Lord God, dalangin ko, O Diyos, samahan niyo po kami at tulungan, O Diyos. Lord, kayo po magpagaling sa lahat ng may mga nararamdaman, nasakitan. Lord God, may kinakapos sa pinansyal, kailangan ng kalakasan, O Diyos, sa trabaho at sa pag-aaral.
Lord, lahat ng ito ay amin pong ipinagkakatiwala sa iyo. Kagaya nga ng kaninang sinabi, Panginoon, today, Lord God, we will be still and know that you are God. Lord, magpapahinga kami, Panginoon, sa presensya mo ngayong umaga. At nais po namin, Panginoon, matuto, maging bukas ang puso, at lumabas ng lugaring ito, Panginoon, na puspos ng iyong banal na Espiritu. Maraming po salamat sa kabutihan mo at sa iyong presensya. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na Amen. Amen. Praise the Lord. Napakasarap pong magpuri sa ating Panginoon. Amen. At maalala na talaga ang ating Panginoon. Lagi po siyang nandyan talaga para sa atin. Dako na po tayo sa ating tithes and offering. Siyempre, sino po dito nakakaalam ng lamb? Alam niyo ba yung lamb? Sa Tagalog po ito ay tupa. Ayan. Siyempre po, di ba yung lamb or yung tupa, sabi po dito, according to Google, sabi dito, they are known for their innocence, purity, and vulnerability, making them a popular choice in farming and as a symbol of innocence. Yan, sabi dito, symbol of innocence and gentleness. Diba? Sabi po doon yung lamb po, they are meek and mild. So, wala silang ka-harm-harm. Sa lahat ng uri ng hayop na nilikha ng ating Panginoon, lamb ang pinaka-pure, innocent, and walang harm na kahit ano. And ito po mga tupa na ito o yung lamb, syempre, sino po yung nag-guide sa kanila? Ito po ay tinatawag ng mga pastol o shepherd. Di ba po? At yung shepherd o yung pastol, yung kanyang role po is tatlong bagay. Meron po siya, or isa sa mga role niya, pero magbibigay po ako ng tatlong bagay na ginagawa ng pastol sa isang tupa. Una po, yung pastol, dinadala po niya ang kanyang mga tupa sa lupang mataba at may malagong mga damo. Okay? So, sa English po, green pastures. Talagang as in, maganda yung mga damuhan doon, makakakain ng maayos yung mga tupa. Pangalawa po, pag nandun na, yung pastol, hindi lang basta, kumain kayo dyan, di ba? Dinala niya na para kumain kayo dyan, hindi lang ganun. Sabi dito, yung pastol, it also protects them habang kumakain sila doon. So, yung pastol, di siya basta nakaupo lang na naghihintay na matapos tong mga to. Paikot-ikot siya, palinga-linga, tinitingnan niya, baka mamaya may lumapit dito na mga leon or wolf or kahit ano, baka ma-harm yung tupa ko. So, kailangan bantayan ko. At yung pangatlong bagay daw po na ginagawa ng pastol sa isang tupa is, syempre, pagkatapos kumain, di naman niya iiwan lang dun eh. Aakayin niya ulit, igaguide niya ulit, pabalik doon sa kanilang resting place o doon sa kanilang kawan o kulungan. At doon, mamamahinga na muli ang mga tupa. So, ganun din po tayo. Tayo po, nilikha po tayo ng Lord. Tayo'y parang mga tupa ng ating Panginoon at ang ating Diyos ang ating pastol. Sabi po, sa Genesis 22 verse 14, kaya't ang lugar na iyon ay tinawag na ni Abraham, si Yahweh ang nagkaloob. Ito po pala yung panahon na si Abraham tsaka si Isaac, inutusan po ng Panginoon si Abraham na pumunta doon sa tuktok ng bundok at ialay si Isaac bilang handog sa ating Panginoon. Pero, nagbigay po ang Diyos ng isang kambing na kung saan yun ang iaalay ni Abraham sa Panginoon instead of Isaac. At sinabi niya nga na si Yahweh ang nagkaloob. Sa English po, sabi dun sa Bible, the Lord will provide. Tinawag po yun ni Abraham. So, ganun din po ang Lord sa atin. Di ba ang pastol, dinadala niya ang literal na tupa sa matabang lupa para sila'y makakain doon. Ganon din po tayo. Ang Lord, pinoprovide niya po tayo ng ating pangangailangan. Pinaka-basic, pagkain, bahay, tubig, para po tayo ay mabuhay. So, the Lord will provide. That's number 1. Number 2, sabi po dito, the Lord will also protect. Sabi sa mga awit 121 verse 5 to 8, si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang, di ka maano, diba? Sa init ng araw, kung gabi
ay di kasasaktan ng buwan. Si Yahweh ang siyang sayo'y mag-iingat. Sa mga panganib ikay ligtas, si Yahweh ang siyang sayo'y mag-iingat. Saan man naroon ikay iingatan, di ka maano kahit na kailan. Diba? So, ibig sabihin po, ilang beses sinabi ng Lord yun? 3. Sabi dito, si Yahweh ang ating tagapag-ingat. Si Yahweh ang sayo'y mag-iingat. Isa pa ulit, si Yahweh ang sayo'y mag-iingat. So, ibig sabihin po, the Lord will provide, the Lord will also protect. Kagaya ng pastol sa kanyang tupa. And number 3, ganun din po, the Lord will give you peace. Sabi po sa John 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo, huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. So at times sa buhay po natin, di ba, pag kulang na, wala na, nawawalan tayo ng peace sa isip. Di natin maisip kung saan ba ako kukuha, anong gagawin ko, paano ipoprovide to. But again, the Lord said, the Lord will provide, the Lord will protect, and the Lord will give you peace. Sabi nga po, nung sinabi kanina po ni Sister Harlan, di ba, be still, and hayaan natin na ang Lord ang siyang bahala sa atin. So, sa ating pagbibigay po ngayong araw, lagi lang po nating alalahanin na ang Diyos po bilang ating pastol, He is able and His grace is sufficient to our needs. And katulad ng isang tupa, with gentleness, let's lean and give all our shortcomings to the Lord. And we can be assured na ang Lord po, ibibigay niya ang lahat para sa atin. Amen? So, muli po, bago po tayo magbigay, pinapaalala lamang po yung ating red envelope po, yun po ay para sa ating offering. Yung blue envelope po, yun po ay para sa ating tithes. So, kung nasa puso po ninyo magbigay po na ating tithes and offering, narito lang po yung ating box. At bago po tayo magbigay, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong harapan. Salamat po sa iyong kalwalhatian, sa iyong kadakilaan po sa aming buhay. Lord, binibigay na po namin sa iyo lahat po ng kakulangan namin, Lord. Alam mo po, hindi pa po nababanggit na aming labi, hindi pa po namin naiisip. Alam mo na po kaagad kung ano yung aming pangangailangan. At naniniwala po kami, Panginoon, na ito iyong ipagkakaloob sa amin, Lord God, sa iyong tamang panahon, Panginoon, sa bawat oras, lagi, Lord God, hindi mo kami iwan, ni pababayaan man. Kaya purihin ka po, sambahin ka po sa mga kamay na magbibigay sa umagang ito. Ito po ang aming pananalangin at pagsamba sa tanging pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Aklat ng Santiago, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 8. Mula kay Santiago, lingkod ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ipinapaabot ko ang aking pagbati sa lahat ng mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa iba't ibang bansa. Mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpapakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Diyos ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Maaari na po tayo makaupo. Okay, magandang umaga po sa ating po lahat. Good morning uli. Palakpakan naman natin si Lord. Ikalawang linggo na ngayon ng month of August. Praise the Lord. Alam niyo, meron tayo ditong kasama na guro, At natutuwa ako na yung akin pong gustong ipaliwanag ay maintindihan natin kasi meron tayong guro na kasama natin dito sa atin, sa mga guro, kapag nagbibigay ng pagsusulit, excited sila. Ang kanilang excitement is, sana naman naintindihan ng aking mga estudyante yung aming itinuturo. Yun ang damdamin ng mga guro. Sa mga estudyante naman, kapag ka may mga pagsusulit, either ito ay midterm exam, quizzes, or long quiz, or final exam, dalawa yung kanilang nagiging damdamin. Una,
nakakatakot, nakakakaba kasi baka hindi ako pumasa. Siguro hindi ka nakinig o siguro naman talagang may nervyos ka lang. At ang pangalawa naman, excited siya na makitang siya ay nakapasa at nakitang meron siyang natutunan. Okay po? So hindi po natin ito maiwasan sa isang paaralan. Hindi ito maiwasan na ang mga guro ay magbigay ng pagsusulit at hindi rin makaiwas ang mga estudyanteng tulad natin na hindi po tayo magsusulit sa kanila pong mga o sa ating pong mga pinag-aralan. No? Bakit ko ito nabanggit? Ito po ay kahilintulad din ng sinasabi po ng banal na kasulatan na yung pong mga pagsubok sa buhay ay isang karaniwan. No? Isang karaniwan na talagang haharapin at haharapin po natin. Ngayon, nakadepende na po ito kung paano po natin ito tinitingnan sa paraan po ng pagsubok na dumarating sa ating pong buhay. So, ang paksa po natin ngayon ay pagtitiis at karunungan sa gitna ng mga pagsubok. Ito po ay sa Santiago, Kapitulo 1, talata pong 8. O sa English po ay endurance and wisdom in the midst of trial. Okay. Bago po natin talakayin yung sinasabi po ng banal na kasulatan, gusto ko po muna kayong bigyan ng kaisipan na ang Biblia, katulad po nitong hawak ko, ito po ay bagong tipan, meron po itong 27 aklat. Sa bawat aklat, merong sulat na intentional. No? Halimbawa, kagaya ng iglesia sa Galacia, Pilipos, Epeso, Colosas. Si Pablo na sumulat, ang kanyang sulat, diretso sa kanila. Okay po? Pero meron din naman mga sulat. Ang tawag po sa amin pong pag-aaral ay general epistles o pangkalahatang sulat ng isang apostol. Okay po? Ang tawag po dito ay pangkalahatan. Hindi po ito tumutukoy sa isang lugar. Sa mga tao na napapaloob sa isang grupo, ito po ay tumutukoy sa lahat ng gustong bumasa. Ito po yung mga sulat na pinalaganap para sa lahat ng mga mananampalataya o kahit hindi man, pero gusto nila itong basahin. Okay po? Ito po yung aklat po ni Santiago. Kaya sa pasimula, makikita po natin dito na ito pong atin pong pag-aaralan ay hindi po sulat sa isang partikular na lugar o grupo o simbahan, kundi sulat po ito sa pangkalahatan. May mga katotohanan po tayo na hindi po natin pwedeng talikuran. Kailangan po natin itong harapin. Siguro sasabihin ninyo, bakit ganon? One time nakakita ako sa Facebook, lumabas yung isang tawag dito. Sa bagay, AI lang naman yun. Pamamaraan lang nila yon para sila ay makakuha ng mga likes siguro. Pero may katotohanan eh. Isang sanggol tinanong ng doktor, kapapanganak pa lang. Sabi niya, ang tanong ay, anong masasabi mo dito sa mundong iyong bagong tahanan? Ang sabi ng bata, gusto ko bumalik uli ako sa tiyan ng aking nanay kasi mahirap yung aking mga magulang. Nakakatuwa eh. Tinatanong yung mga bagong sanggol na ipinapanganak, ang sagot, hindi sila masaya dito sa lugar na to kasi mahirap yung kanilang mga magulang o kaya magulo yung mundong kanilang ginagalawan. Minsan naiisip natin, parang hindi parehas. Merong mayaman, merong mahirap, merong sadyang napakahirap, at meron namang sadyang napakayaman. Pero tatandaan po ninyo, pinalad ba sila sa panahon na yon? Hindi namang ibig sabihin, hindi ka mapalad sa panahong ito, hindi ka uunlad katulad din nila. Tama ba? Kasi meron naman talagang talinong ibinibigay ang Diyos sa mga katulad natin para magampanan din natin yung mga tungkulin natin papunta po doon sa pag-unlad. Halimbawa, katulad ng pag-iipon, yung mga savings po natin. Hindi naman natin ginagawa eh. O kaya naman, one day millionaire tayo. Pag nakahawak tayo ng malaking halaga, imbis na tayo po ay magtipid, ginagastos agad natin. Parang kinabukasan, may darating uli. So may mga pagkakataon po na hindi na po pagkukulang ng sitwasyon,
kundi pagkukulang na po natin madalas. Sabi nga, pagka ikaw ay pinanganak na mahirap, ikaw ay tumanda hanggang 30 taon pataas. Pagkatapos mahirap ka pa rin, parang may problema na. Baka sa panahon na yon, hindi ka talaga nag-isip, nagplano na makabubuti para sa iyo. So ito po yung mga katotohanan na hindi po natin pwedeng talikuran, katulad po ng pagtanda. Tatanda po talaga at tatanda tayo. Magkakaedad at magkakaedad po tayo, mababago po at mababago ang sistema ng ating pong pisikal. Mangungulubot ang balat natin, hihina yung ating mga immune system, papasukin tayo ng iba't ibang mga sakit sa ating pong katawan. So ito po ay hindi po natin pwedeng talikuran. Kailangan po natin itong harapin. Sa mga talinong ibinigay naman ng Diyos sa atin, kung tayo po ay talagang may katalinuhan at marunong po tayo magpahalaga sa ating katawan, habang bata pa at habang nauunawaan po natin, gumagawa tayo ng paraan para alagaan po ito. Di po ba? Madalas, ang kwento po ng ating kalusugan, kapag tayo po ay nagkasakit na, saka lang tayo humihinto. Tama? Habang hindi apektado yung katawan, sige lang tayo ng sige pagdating sa ating pong sarili. Pero pag nakita lang ng doktor, sinabi na ng doktor, meron ka ng ganito, may problema ka na sa ganitong katawan mo, saka lang tayo humihinto. So may consequences. Okay po ba? Pangalawa, yung pong tinatawag nating pagsubok. Mahirap, mayaman, napakahirap, napakayaman, hindi maaring hindi po sila haharap sa iba't ibang mga pagsubok. Kasi may mga pagsubok na talagang pangkalahatan. Halimbawa, katulad ng pagbaha. Hindi po lahat ng mga binaha ay ligtas lahat ng mga mayayaman. May mga lugar na kung saan ay sila po ay mayaman din pero binaha yung kanilang lugar. Halimbawa, kagaya nung nangyari sa sunog sa bansa pong California, di po ba? Yan po isa sa mga lugar ng Los Angeles, tama, California. Hindi po ito isang lugar na kung saan ay ang nakatira po ay mahihirap lang. Lahat po yan ay mayayaman. So meron po mga pagsubok na pangkalahatan, kagaya ng bagyo, kagaya ng baha, kagaya ng lindol. Meron naman mga pagsubok na talagang ini-spare ka lang. Ikaw lang talaga sa iyong pakiramdam. O parang isa-isa tayong nagkakaroon ng problema. Ako po ay chaplain po sa ospital po ng Imus. At ang aking pong tungkulin doon ay manalangin po doon sa ikatlong palapag. No? Sa bawat room, pumupunta ako doon at bawat room na meron pong pasyente, ipinapanalangin ko po. Iba-iba po ang kanilang istorya. Talaga, baka sa kanilang mukha yung kalungkutan, baka sa mukha nila yung pangangailangan sa pera, baka sa kanila yung pag-aalala sa maraming sitwasyon. Pero lagi ko kang sinasabi, sa inyong kalagayan, meron pang mas higit na problema na nararanasan ng iba. Ang iba nakatubo na, ang iba parang dying na, ang iba worst come to worst, talagang halos ikakamatay na nila. So ganun po yun, no? Hindi po natin ito may iwasan. At ang panghuli po na hindi natin kayang iwasan, yung pong pagkamatay. Lahat po tayo ay mamamatay. So, dahil lahat po tayo mamamatay, ang isa pong advantage o bentahe sa Tagalog, yung tayo po ay nakakilala sa Panginoon. Amen po ba? Yung kung saan meron tayong ganitong direksyon, meron kayong napapakinggan na salita ng Diyos. At least itong mga bagay na ito ay napakahalaga sapagkat ito po ay patungkol o tumutukoy po sa isang mga direksyon o isang patutunguhan na meron pong kabuluhan pagdating po sa kabilang buhay. Ang tanong lang naman dito, sa ating pong pagkamatay, sa panahong tayo mamamatay, maganda po ba yung lugar na ating patutunguhan? Opo, wala pong sablay. Ang pangako ng Diyos ay totoo. Siya po ang daan, katotohanan at buhay. Tanging si Jesus lang ang daan patungo sa langit. Opo, meron pong lugar na nakalaan sa mga sumasampalataya sa Kanya. At kung ito po ay sinusunod natin ng buong puso, anumang oras tayo kunin ng Diyos, meron po tayong pag-asa sa mga sitwasyong katulad po nito. So, ang tanging lamang po natin pwedeng pagkasunduan sa isip, pagdating ng mga pagsubok sa buhay, God is in control. Amen po ba? Alam ng Diyos kung ano ang makabubuti para sa iyo. Pangalawa, God provides. Ang Diyos din ang gagawa ng paraan para sa mga probisyong kailangan po natin. Pangatlo, God will make a way. Ang Diyos din ang gagawa ng paraan para malampasan po natin ito.
Sa edad po ninyo, sa edad kong ito, sa kasalukuyang sitwasyon po natin, ang dami-dami na po nating dinaanan. Mula nung tayo ipanganak, hanggang sa tayo po ay magbinata, magdalaga, hanggang sa magkapamilya, iba't iba po yung dinaanan nating maituturing yung pagsubok. Ito man ay pagkakasakit, ito man ay kawalan ng pera, ito man ay hindi pagkakasundo ng mga mahal natin sa buhay. Pero ngayon, sa kasalukuyan na tayo nagkakasama-sama, alam natin ang katotohanan, nalalampasan po natin itong lahat. Amen po ba? Kasi tama po yung sinabi ng banal na kasulatan sa unang Korinto, kapitulo 10, talatang 13, na tayo po ay hindi po maaring hindi tayo susubukin, pero sa panahon po ng pagsubok na ito at hindi na natin kaya, ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan para malampasan po natin itong lahat. Okay, so ano po yung mensahe po sa atin? Magsimula po tayo sa pagbati at pagpapakilala. Greetings at introduction po dito po sa Banal na Aklat sa James chapter 1, verse 1. Sabi po dito, mula kay Santiago, lingkod ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ipinapaabot ko ang aking pagbati sa lahat ng mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa iba't ibang bansa. So ang letter po, ang sulat po ni Santiago na isa sa 12 alagad ay patungkol po hindi lamang sa isang iglesia. Okay po? Ito po ay patungkol na sa lahat ng mga hinirang ng Diyos. Pag atin pong binayba yung pagkakasalita, ito po'y para din sa atin. Amen po ba? Kasi tayo po'y hinirang ng Diyos at tayo po ay kasama sa bansang nakipamayan. At ito na nga po yung bansang atin pong tinutuluyan. So, number 1, si Santiago po'y lingkod ng Diyos at ang Panginoong Hesukristo ay sumusulat sa 12 angka na nasa pangangalat. So, ito po ay sinulat, baka naman sakali, na sa 12 angkan, kumalat ang salita ng Diyos sa mga hinirang ng Diyos. At ito po ay pagbati din sa mga kapatid sa iba't iba pong lugar. Ngayon, kasama po sa isinulat po niya, unang-una sa lahat, ay ang pagtitiis sa mga pagsubok, enduring trials. Sabi po dito, mga kapatid, magala kayo kapag kayo'y dumaranas sa iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Mahirap intindihin, di po ba? Kung ikaw ay nasa gitna ng problema ngayon, kung ikaw ay nasa kasalukuyang sitwasyon na ikaw ay may kinakaharap at ang mababasa mong salita, magala kayo kapag kayo dumarana sa iba't ibang pagsubok. Parang ang hirap intindihin, di po ba? Nasa kalagitnaan ka na may sakit ang anak mo, tapos mababasa mo, magala kayo sa iba't ibang pagsubok. Parang hindi siya madaling unawain. Meron po akong katext natin, isang kapatiran po natin, no? Ito po ay anak ni Ate Mimi dito po sa lugar ng bansang kanya pong tinutuluyan. Saan po ba ang bansa, Ate Mimi? Sa Canada po, no? Ang kalagayan po nila, no, siguro nakikinig naman po siya at siya po humihingi ng panalangin, no? Yung kanyang sasakyan, hindi naman naiwasan na nagkaroon ng problema, na aksidente ng isang kaibigan, no? Medyo mahirap sa kanya kasi mahal na mahal nung nila yung sasakyan na yon. Ngayon, hindi pa ito nangyayari, hindi pa naaayos, nasa talyer pa lang, nagkaroon ng sunog sa kanila. Isang malaking sunog, no? Ang kanilang panalangin, sana naman wag umabot yung sunog papunta doon sa talyer. Do malayo sa kanila, pero ang pangamba nila, pagka nagpa-evacuate doon sa lugar na kung saan naroon yung sasakyan din nila, matutupok yung sasakyan ng parang gano'n na lang. Di ba? So yun ay pagsubok na kung saan kasalukuyang hinaharap. At ang isip nung mag-asawa, text tayo kay Tatay Pastor, ihingi natin ang panalangin nito. Which is magandang attitude, magandang pag-uugali. No? Imbis na ang pagharap sa pagsubok ay parang depression o parang depressed ka na, o parang hindi mo na alam kung ano yung gagawin, ang agad pumasok sa kanila, ibato natin yung sitwasyon sa mga kapatiran para humingi tayo ng panalangin sa kanila. No? So, hindi ko alam kung gaano na kayo kalapit kay Lord. At hindi ko rin alam kung gaano na ninyo naintindihan
yung mga dumarating na pagsubok sa inyo pong buhay. Siguro ang isang biblical na example na pwede kong ibigay sa inyo, yung kay Jonas. No? Si Jonas ay inutusan ng Diyos sa Nineveh para mangaral. Kaso galit siya sa mga tao sa Nineveh kasi sinalbahe yung kanyang angkan ng mga taga-Nineveh na mga naroroon. Ayaw niyang sumunod sa Diyos. Pero dahil ang Diyos pa rin ang masusunod sa kanyang kalooban, na dumating pa rin siya doon sa Nineveh at nagawa pa rin niyang ipangaral ang Ebanghelyo. Ngayon, ang ginawa ng Diyos, pinatawad yung mga taga doon, ipinagdamdam ito ni Jonah ng labis sa kanyang puso. Kasi ang kagustuhan niya, mapahamak, gumante. Pero sa puso ng Diyos, ayaw kong gantihan mo yan. Kasi yan ay mga mapapahamak, kailangan nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan. Nagsisi nga. Sabi ni Jonah, sabi ko na nga ba yan na nga ba sinasabi ko, sobrang bait mo kasi, Lord. Imbis na kami makaganti, imbis na puksain mo sila, ayan, pinatawad mo na naman. Di ba? Tapos, ang ginawa ng Diyos, nagpatubo ng isang malaking halaman na merong malaking dahon, naging payong ni Jonas. Tuwang-tuwa siya, Lord, salamat, napayungan ako sa gitna ng kainitan. Then may isang uod naman na dumating, kinain yung dahon, uminit na naman. No? Nagdagdam na naman siya, Lord, ano ba talaga gusto mong gawin? Pinayungan mo ako. Pagkatapos, nasa kagitnaan pa ng kainitan, inalis mo na naman yung yung payong ko, na dahon, nagpadala kayo ng uod. Ano sabi ng Diyos sa kanya? Jonah, sa kapirasong yan, tampong-tampo ka. Galit ka na agad. Pero hindi mo ba naintindihan kung ilan yung mapapahamak? 120,000 ang mapapahamak kung hindi mo ako sinunod. Hindi lang sila, kundi ang mga hayop. May mga pagkakataon pong ganon. May mga pagkakataon na sa buhay natin, kaya hindi natin agad maintindihan ang mga pagsubok sa buhay kasi hindi tayo ganon ka-close kay Lord. Amen? Hindi natin siya maintindihan kasi hindi ka ganon kalapit sa Kanya. Hindi mo matanggap yung Kanyang walang imposibleng kapangyarihan para tulungan ka. Hindi mo agad matanggap sa puso mo na kapag nagtiwala ka sa Kanya, meron siyang gagawin. No? Para sa ikabubuti po natin. Isang classic example din, itong kay Abraham at saka kay Isaac. Sipin mo naman, 100 taon bago sila nagkaanak. Pagkatapos ng magkaanak, habang lumalaki si Isaac, ang ibig ng Diyos ihandog sa kanya. Imagine, ang hirap nun. Hindi siya napakadaling pagsubok. Pero sumunod si Abraham nang wala pong tutol, wala pong reklamo, hindi sinisi ang Diyos, ano po ang nangyari? Nang papatayin na niya at ihahandog ang kanyang anak sa harap ng Diyos, pinigil na siya ng Diyos. Kasi napatunayan na yung kanyang pananampalataya. Kasi napatunayan na siya'y may tiwala talaga sa Diyos. And then, doon pumasok yung Jehovah Jireh. God will provide. No? Ang Diyos ay nagbibigay ng mga biyaya at pagpapala sa gitna po ng pagsubok. Classic example din si Job. Lahat ng mga anak namatay, kabuhayan namatay, nagkasugat ang buong katawan, iniwan ng asawa. Pero anong nangyari sa huling kwento? Ibinalik ng Diyos ng doble pa sa inaasahan ang lahat ng kanyang kayamanan. At ang magandang kwento doon, kahit sa salita, kahit sa isip, hindi siya nagkasala. Ngayon, sa gitna ng mga pagsubok na pwede mong daanan, na pwede kong daanan ng aking pamilya, hanggang saan mo kayang hindi magreklamo sa Diyos? Hanggang saan mo kayang ibigay sa Diyos ang lahat-lahat sa gitna ng mabibigat na pagsubok? Lalabas kaya sa bibig natin ang mga katagang, Panginoon, mabuti pang hindi na ako naging Kristiyano? Lalabas kaya sa bibig natin ang mga salitang, Panginoon, sana hindi na kita nakilala? Lalabas kaya sa bibig natin, Panginoon, sinungaling ang iyong mga pangako? O sa puso at damdamin mo, lalabas sa bibig mo, Panginoon, ikaw pa rin ang masusunod. Kung ito ang kalooban mo, mangyayari, pero higit na mas makabubuti ang plano nyo kaysa sa aking mga plano. Kaya pala itong sulat ni Apostol Pablo, ni Santiago, ikagalak mong pagsubok kasi dyan katatatag. Dyan lalong masusubok kung gaano kalalim ang iyong pagmamahal sa Diyos. At sa dami ng mga pagsubok sa buhay mo, dyan ka magkakaroon ng mga patotoo. No? Ngayon, kumakalat po sa media, mga grupo po ng LGBTQ ba yun?
LGBT. Ayan, mga LGBT. Tama ba? Yan. Ito po yung grupo po, isang grupo po na nagsama-sama pong mga bakla at saka po tomboy na binago yung kanilang puso ng ating pong Panginoon. Amen ba yan? Walang imposible talaga sa Diyos. Sila ang nagpapatotoo ng kanilang maruming buhay, kadiri-diring buhay. Talagang halos parang hindi na yata sila kayang patawarin ng Diyos sa kanilang sitwasyon. And yet, walang imposibleng ang Diyos ay nagbago ng kanilang mga buhay. No? Ang tagal nilang nagtiis, ang tagal nilang naghirap, pero sa gitna ng pagsubok na ito, ang Diyos ay gumawa ng paraan. So, paano po yung paraan na ito? Kinakailangan po natin ang mga pagsubok na ito ay dapat po nating harapin. No? Mga pagsubok na dapat harapin. Magalak sa mga pagsubok sapagkat nagbibigay ito ng pagtitiis at pagkakataon na magpakatatag. Yan. Diyan po kayo titibay, diyan po kayo tatatag para pong mga estudyante na nagsisipag-aral. No? Yan po ang magpapasipag sa inyong pag-aaral. Yan po yung magbibigay sa inyo ng oportunidad para magkaroon ng pagpansin sa oras para magtiyaga mag-aral. Yung pagsubok, yung pagsusulit. No? Kaya meron po tayong tinatawag na endurance. No? Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, lacking nothing. No? Kinakailangan po nalaga nating tumatag. So, pangalawa po yung pagtitiis po natin. Dapat magpakatatag hanggang wakas upang maging ganap at walang pagkukulang. So that you may be mature and complete, lacking nothing. O ngayon, ang tanong, Panginoon, hindi ko talaga maintindihan itong dumarating sa buhay ko. Ito yung panahon mo naman para humingi ka ng karunungan sa Diyos. Pangatlo po, asking for wisdom. James chapter 1 verse 5 to 8. Ngunit kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Sa haba-haba ng talatang ito, ano ang pinakamahalaga na inyong napansin na gustong ipagawa ng Diyos sa atin? Mahaba ang talata. Ang talata po ay 4 na talata. Pero alin po sa 4 na talata ang nakikita po ninyo na dapat po nating bigyan po ng pansin, na dapat po nating patatagin? Alam po ninyo kung ano? Pagtitiwala. Pagtitiwala. Kinakailangan mabuo muna sa iyo ang tiwala na may Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Kinakailangan makumbinsi ka sa iyong isip at sa iyong puso na ang Diyos ay napakamakapangyarihan. Na sa Diyos ay walang imposible. Na sa Diyos manggagaling ang kalakasan. Na ang Diyos ang nagbibigay ng buhay sa atin araw-araw. Kinakailangan dumating sa puso mo muna ito. Kasi ito po ang magpapatatag sa iyo para dalhin ka sa positibong kaisipan kapag dumating ang mga negatibong sitwasyon. Sabi ko nga sa akin pong pangangaral sa mga tinuturuan ko, ang problema po kasi sa atin, pagka tayo ay nagka-problema, ang tingin natin tayo lang ang merong problema na nag-iisa sa mundong ito. Ni hindi tayo tumitingin na ang problema kong ito ay meron pa palang mas may problemang higit sa problema ko. Amen? Ang binubuo po ng tiwala sa Diyos ay isang paraan upang lalo po tayo na magtiwala sa Kanya. So, pag po tayo nagkulang sa karunungan, lacking wisdom, ask God for wisdom if you lack it. Humingi ka lang sa Diyos ng karunungan kung kulang. Panginoon, hindi ko talaga siya maintindihan. Nakikiusap po ako, namamanig po ako sa iyo, tulungan po ninyo ako. Pero sa paghingi ng karunungan, ang sabi po dito, kailangan po natin ang pagtitiwala sa Diyos. Trusting God. Trust God
and do not doubt. Kung tayo po'y magtitiwala sa Diyos, dapat hindi po tayo nag-aalinlangan. At huwag po tayong pabago-bago ng isip. Sabi po dito, double-mindedness sa English. No? Do not expect to receive anything from the Lord if you are double-minded. Hindi natin maluloko ang Diyos. Maluloko natin ang tao, pero hindi natin maluloko ang Diyos sa buhay natin. Alam ng Diyos kung totoo ang pananampalataya mo at alam ng Diyos kung hindi totoo ang pananampalataya mo. Kaya sabi, sa Panginoon, ang sabi ng ating pinag-aaralan, huwag umasa na tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip. O, mga katanungan, gusto ko pong inyong sagutin. Ang inyo po bang pagtitiwala sa Diyos na siya'y Panginoon at tagapagligtas ng buhay nyo ay nasa puso nyo na? O nag-aalinlangan pa tayo? Yung inyo po bang pagtanggap sa Panginoon na sinabi niya tayo ay bibigyan ng karapatang maging anak, nasa puso nyo ba itong pinaniniwalaan po natin? Amen po ba? Yung sinasabi ng Diyos na kapag tayo ay kinuha niya, sa mga panahon kinakailangan na niya tayo po ay may tahanan sa langit. Nasa puso nyo po ba na ito ay pinaniniwalaan po natin? Amen po ba? Kung ito po ay nadudoon, walang dahilan upang tayo ay papanghinaan ng loob sa gitna ng iba't ibang pagsubok na dinadaanan po natin. No? In application sa ating sarili, may mga katanungan. How do you face trials in your life? Paano mo hinaharap ang mga pagsubok mo sa buhay? Ko alam, posible na sa kalagitnaan natin may dinadaan ng pagsubok, pero paano mo hinaharap? Ikaw ba'y humaharap na meron pang pagmamalaki at pagsisisi sa Diyos? O ikaw ay humaharap na merong kababaang loob, inaamin mong ikaw ay nagkakamali, inaamin mong ang laki ng pagkukulang mo, kaya dumarating sa iyo ang pagpalo, o kaya ay paalala, bakit nangyayari ang lahat ng ito? So how do you strengthen your faith in the midst of trial? Paano mo pinapatatag ang iyong pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok? At ang pangatlong katanungan, do you need to ask God for wisdom in a particular situation? Kailangan mo bang humingi ng karunungan sa Diyos sa isang partikular na sitwasyon? Sa pagwawakas po natin, ang mga pagsubok ay nagbibigay ng pagkakataon na magpatatag at lumago sa ating pananampalataya. Tama? Humiling lang tayo ng karunungan sa Diyos at magtiwala tayo sa Kanya upang makatanggap tayo ng mga sagot sa ating mga panalangin. Trials provide an opportunity to grow and mature in faith. No? Ask God for wisdom and trust Him to receive answers to our prayers. Sa YouTube at saka sa Facebook, meron akong isang hinahangaan po na gusto ko pong papanoorin po natin. Naka-ready ba, anak? Okay? Paki-off muna yung ating May papanood ako sa inyo. Itong taong ito, hinangaan ko siya sapagkat yung kanyang kalagayan, siguro naman nakikita nyo to sa Facebook, no? Oo. Madalas siyang tumutugtog ng piano. 3 lang po yung kanyang daliri. At napaka-inspiring yung paraan ng kanya pong pagbibigay po ng katatagan sa gitna ng pagsubok. Siya po ay nagkaasawa sa gitna ng kanyang kalagayan at meron po siyang anak na babae. For one time, nang masubaybayan ko siya, kasama niyang umawit yung kanya pong asawa. No? Patay na ba? Oh, well, hindi ko nasundan yung ganong issue. Pero merong isang issue, merong isang video na nakita ko ang asawa niya ay kasama niyang umawit. No? At ipinakita yung kasal nila, yung kanilang pag-ibigan at meron silang isang anak. Napaka-inspiring, no? Hindi lang siya. Alam ko, meron pang isa tayo, si Nikki. Hindi ko mabanggit yung apelyido, pero si Nikki, yung kanyang pangalan. Wala din siya, putol ang paa, putol ang kamay, pero nagbibigay ng inspirasyon. So, tingnan po natin itong isang ito. Pwede bang yun munang isa? Alam niyo sa totoo. Ayan. Pwede yan. Sige, yan muna. Alam niyo sa totoo lang, hindi pa rin ako makapaniwalang marunong ako magpiano. Dahil habang pinapanood ko ang sarili ko dito, paano naging posible ang pagtugtog ko? 10 dapat na daliri ang gumagawa nito. Pero sa tingin ko,
Sa 3 limitadong daliri na meron ako, biyaya ng Diyos ang gumagabay sa akin. Sa bawat nota ng kantang inaawit ko, ay biyaya ng Diyos ang gusto kong makita at marinig ninyo, na kahit gaano man kaimposible ang isang bagay, para sa Kanya, lahat posible. Okay, tapo ninyo. 3 daliri. Tinulungan ng Diyos, binigyan ng karunungan. Kasi hinanap niya sa Diyos. No? Hinanap niya sa Diyos kasi. Ang Diyos talaga ang solusyon, ang Diyos talaga ang tugon. Ayaw lang nating maniwala. Minsan, kunting panalangin, sumusuko na kasi agad tayo. Pero meron ang Diyos timeline para sa atin. May mga pagkakataon, gusto mo nang sumuko, yun na pala yung tugon ng Diyos sa araw na yon. Kaya meron pa pong isa, kaya lang sinukuan mo. Ito, tingnan po ninyo yung kanyang testimony. Meron siyang, wala siyang salita. Sige, babasahin ko na lang. Always be grateful. Sabi diyan, hindi lahat ng blessings ay puro pera lang. Okay? Hindi lahat ng blessings ay puro pera lang. Nandyan din yung blessings ng buhay, blessing ng kompletong pamilya, mabubuting kaibigan, good health, new opportunities, at mga memories. Life is more than just money. No? Sige po, okay na po yan. Alam nyo, sa totoo lang, marami pong mga pagkakataon ang nagpapaligaya sa atin pera. Pero sa totoo lang, sa maraming kwento at karanasan, na marami na po ang nagpatunay na ang tunay pong kaligayahan ay walang iba kundi ang Diyos kay Kristo Jesus na siyang pinagtitiwalaan natin na nasa Kanya ang lahat ng bagay. Alam po nyo, tayo po'y tumayong lahat. Yung unang-unang inawit nila, yun po ang gusto kong awitin natin ngayon. Yung kauna-unahang awit na nagpasayaw sa atin, nagpasigla sa atin. Kung may pagsubok man kayong dinadaanan ngayon, kung mabigat man ang inyong damdamin ngayon, ang awit na ito nakalaan para sa atin. No? Yes. Yung unang-unang awit. Jesus, dakila ka. No? Itaas natin ang kadakilaan ng Diyos at magtiwala ka. Magtitiwala ako, magtitiwala ka, magtitiwala tayo. Dakila ang ating Diyos. Amen. Sa Diyos ay walang imposible. Amen po ba? Makapangyarihan ng ating Diyos, dakila siya. Sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng mga problema, awitan natin siya yung kanyang kadakilaan. Pangunahan tayo ng Yada Worship. Okay, let's clap our hands, everybody! Everybody clap our hands. Amen! Walang pagdagyan ang aking saya. sa tuwing naiisip na ako'y mahal ka rin na magkukulang pa. Di nagmamaliwan iyong pagmamahal.
mabuhay magdiriwang. Dahil sa pag-ibig mo, Jesus, ako ay sisigaw, ako ay sasaya. Habang buhay magdiriwang, Buhay magdiriwang. habang buhay magdiriwang. Dahil sa pag-ibig mo, tapat, Jesus. Praise God! Thank you, Lord! Jesus Aming Diyos, aming Panginoon, mas tinitingnan po namin ang iyong kadakilaan. Mas tinitingnan po namin meron kang magagawa. Mas tinitingnan po namin ikaw ay makapangyarihan. Mas tinitingnan po namin walang imposible sa iyo sa gitna ng mga pagsubok na aming nararanasan ngayon. Higit kang mayaman sa gitna ng kahirapan. Higit kang malakas sa gitna ng kahinaan. Higit kang pag-asa sa mga panahong nawawala na kami ng pag-asa. Ikaw po ang aming kayamanan. Ikaw po ang aming kasagutan. Walang dahilan upang hindi namin isigaw na dakila ka. Walang dahilan upang hindi namin ipagdiwang ang iyong kapangyarihan. Kaya naman namin, Diyos, sa mga mensahe mo sa amin ngayon, umagang ito, mga pagsubok na nasa sa amin ngayon at kasalukuyang nararanasan, pamamaraan ito upang lalong tumatag kami sa pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Panginoon, patawad po kung kami po ay nagkukulang sa amin pong mga ginagawang ito. Pero aming Diyos, sa patuloy namin pagtitiwala sa iyo, alam namin tatatag at tatatag kami. Kung merong mga kapatiran kami na meron pong problema sa pera, Panginoon, kayo po ang provisyon para po sa kanila. Tulungan niyo lang po silang kumapit at magtiwala sa iyo. Mga kapatirang maaring may sakit, Panginoon, kayo po ang kagalingan. Tulungan niyo lang pong magtiwala sila na kayo po ay manggagamot ng mga manggagamot. Meron po kami partikular na panalangin. Ang pamilya po ni Maan, Panginoon, anak po ito ng aming kapatid na si Mami Mimi. Dumadalangin kami, O Diyos, na sa pagkakataong ito sa kasalukuyan, ang apoy ay huminto na. Malayo doon sa talyer na kung saan naroon ang kanilang sasakyan. Panginoon, nawa mabalitaan namin ang iyong paraan ng pagpigil at pagtungkol sa aming panalangin. At kung sakali man na dumating ang panahon na meron kayong ibang plano, alam ko kung ito'y ikakatatag ng mag-asawang ito at makikita ang iyo pa rin kabutihan at katapatan sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Mga kapatiran po namin na hindi po pinalad na makarating ngayon dahil po may mga sakit marahil o maaaring meron silang kanya-kanyang mga dahilan, ipag-adya po ninyo na ang pagpapala at pag-iingat ay sumunod sa kanila saan man sila naroroon. At sa Diyos na napakabuti at napakamapagmahal sa aming lahat, sa aming paghihiwalay at muling pagdako sa aming kanya-kanyang tahanan, baunin nawa namin ang magandang mensahe inyo pong inilagay sa aming puso ngayong umagang ito. Sa Diyos na makapangyarihan, na lagi pong dapat bigyan ng kaluwalhatian, itaas ang iyong pangalan. Sa iyong anak na si Jesucristo, kinikilala namin Panginoon na tagapagligtas ng aming buhay. Sa banal na Espiritong tatagkatibayan ng aming kaligtasan, ang siya nawang maghari sa amin buhay mula ngayon at magpakailanman. Amen and Amen.